Ipakilala ko sa inyo si PFC Merabil Espinedo na sundalo siya dito ngayon sa 75th Infantry Battalion, pero dati siya sa NPA and iba yung history niya dahil naging estudyante siya sa mga school ng NPA dito. Yung trips tsaka Alcadeb. And ikukwento niya ano ba yung tinuturo sa kanila noong mga panahon na yon. Pero ngayon, sundalo na siya. In fact, silang mag-asawa, nandito naka-assign sa 75th Infantry Battalion dito sa San Miguel, Surigao del Sur. So, May, simulan natin doon sa pagkabata mo dito sa ano. Ako po si PFC Merabil Espinedo. Nakatira ko noon sa sa Sitio Barubuan, Barangay Carumata, dito sa San Miguel, Surigao del Sur. Tapos nung maliit pa ako, nag-aral ako sa yung tinutukoy ni sir kanina na sa trips. Doon ako nag-elementary, sir, hanggang sa nakapagtapos ako ng grade 6. Tapos Ano ba yung trips? yun yung Tribal Filipino Program of Surigao del Sur, sir. Sige nga, ano ba yun? Yung trip, sir, yun yung, kumbaga, nagiging elementary na eskwelahan dito sa Lumad dati. Kasi, sa sobrang layo ng lugar, ay hindi naman sa ganun kalayo talaga yung, kumbaga, sa sitio namin. Pero minsan kasi, di mapasukan ng, yung sa programa ng gobyerno. Dahil na rin sa, dati maraming, kahit nga nung kabataan ko pa, sir, maraming nakikita akong mga NPA. Kaya yun, hindi ko alam kung paano nag-umpisa yung trip, sir, pero doon ako nag-aral nung elementary ako. Galing grade 1, nag-grade 1 ako 6 years old hanggang sa nakatapos ako ng grade 6 sa trips. Kasi ang trips, hindi ito under ng DepEd. Hindi sir. under to ng mga NPA. Yes, sir. Pero yung tinuturo naman, sir, sa amin noon, sir, doon sa trips, 8 subject man yun, sir. Wala namang tinuturo doon, sir, dati na, kumbaga, against niya ganito, yung sa government, yung may Filipino, English, tapos yung mga agriculture, science, kumbaga, kumpleto man yung sa 8 nga subject, sir. Sa elementary ko noon, sa trips, kumbaga, ang focus nila sa yung sa civic at kultura, sir, yung sa pag-high school ko na, sir, sa Philippine History, kumbaga yung pakikibag-digmaan ni Andres Bonifacio noon, doon kumbaga mag-focus yung mga guro namin sa pagtuturo sa pakikipaglaban. Sa Alcadeb na yon? Hindi, sir, kahit nasa sir, sa trips pa noon. Kala ko elementary lang yon. Yung elementary, sir, trips, tapos yung high school, sir, yun yung Alcadeb. Pero sa trips pa lang? Sa trips pa lang, sir, yun. Ano na? May tinuturo meron ng ganon. Meron ng ganon, sir, pero hindi kami tinuruan kung paano maghawak ng baril. Wala pa yun, sir, sa time ng elementary, sa trips pa. Tapos, hanggang sa dumating sa point na nakapagtapos ako sa elementary, tapos, yun, nagkahiwalay yung family ko kasi, hindi yung nagkahiwalay, kumbaga, yung mga magulang ko, sir, na sumali sila sa Kilusan, sir. Ganon? Yes, sir. Sad to say, sir. Parang 3 buwan pa yung magulang namin sa bundok, sir, noong 2007. Namatay yung nanay namin dito sa mismo sa bundok ng Carumata, sir. Sa encounter? Yes, sir. Sa operation ng tropa rin. Kaya, ayun, noong 2007, tapos, ang sabi ng kabila sa amin noon, kinausap ako at saka yung may kapatid pa ako na babae, sir, na sumunod sa akin. Tapos ang sabi nila, dapat isa lang daw sa amin yung mag-aral doon sa sa Alcadeb. Doon sa Alcadeb yung high school, sir. Doon kami ipagpatuloy sa pag-aaral. Yung tatay namin, sir, nasa bundok pa noon. Kaya nagdesisyon ako na ako na lang yung kumbaga tumigil sa pag-aaral, sir. Hindi ko na ipagpatuloy yung pag-aaral ko para maalagaan ko yung mga kapatid ko. Ilan ang kapatid mo na iwan? Sir? 10 kasi kami magkapatid, sir. Tapos yung
Yung dalawa sir napatay. Patay yung, Sa, yung panglima namin sir, nakasali siya nung namatay yung nanay namin dito sa ano sir. sa isang encounter. Yes sir, kasi ang nangyari kasi noon sir, bumisita yung kapatid ko sa bundok sir, nung nalaman nila na malapit yung nanay namin sa Karmata. Kaya, ayun, nasali siya sa na encounter, Na raid. tapos na-raid, tapos kasali sa natin naman yung kapatid namin panglima. So, yun yung kinamatay niya sir. Pero hindi talaga siya, armado. Hindi sir, kasi ano yun, 11 years old pa noon yung kapatid ko. Yung panglima namin na kapatid. Yung Hanggang- pangalawa mong kapatid na namatay, Yung youngest namin sir, ano yun, sa pagpanganak, yung ikinamatay niya. Pero, anong feeling mo na namatayan ka ng nanay na Ano sir, masakit gano'n, talaga. na gano'n, sa encounter namatay? Masakit talaga. Kaya, yun yung nagiging, kumbaga, yun yung humikayat, kumbaga sa akin, sir, na pumasok sa kilusan, sir. Dahil, Para ipaghiganti yung pagkamatay ng nanay ko. Yun yung nagiging dahilan, kumbaga, nung pumasok ako. Pero bago ako pumasok sa, sir, sa kilusan, yung nag-aral pa ako muna sa Alcadeb. Yung Alcadeb, sir, na dito sa Lianga, kilometer 16. Sa Lianga, Surigao del Sur. Sa Jatagon yung barangay. Tapos, hanggang sa, naging first year ako, kumbaga, may nagiging yung evacuation. May mga leader kasi na nagsasabi na pag may mga encounter, NPA tali sa gobyerno, sir. Yung mga leader kasi ng komunidad nagsasabi na mag-evacuate. Pero na-find out namin na-find out ko na nung nasa Kilosan ako, sir, na ang NPA pala yung nagsasabi na mag-evacuate para hindi maapektuhan yung mga tao. Tapos, ngayon, naging successful naman yung pagiging first year ko, sir, kasi kahit nung nag-evacuate kami, after nung evacuation namin sa Jatagon, bumalik man kami sa mismong eskwelahan doon sa Alcadib sa kilometer 16 hanggang sa natapos ko yung second year. Pag third year ko, sir, nung nag-third year na ako sa Alcadib, yun, may nagiging evacuation naman nung 2010 dito sa Tandag mismo yung evacuation nun yun na panahon. Tapos malapit naman sa amin kaya umuwi na lang ako dito sa amin. Pero ano bang tinuturo ng Alcadeb? Yung sa Alcadeb, sir, ganun din naman yung tinuturo sa amin dati dito sa tribes. Hindi naman sila nagtuturo mismo sa, kumbaga, paano mag-organisa, paano maghikayat ng mga tao ng ganito. Ang kumbaga, lang doon sa eskwelahan, sir, ay yung sa paralan ng Alcadeb. Pag may mga rally, kasali talaga kami, kumbaga, yung parang compulsory, sir, na Sumali kayo? sumali kami. Lahat ng estudyante, sir, dapat kasali talaga. Yung mga estudyante. Ano pa? Ano pang tinuturo sa inyo? Yun lang man, sir, sa panahon ko, sir, kasi 2010, yun lang yung nagiging tinuturo sa amin. Tapos, sabi naman nila, bawal din pumasok yung mga, may mga baril doon sa kampo. Minsan, may mga classmate kasi ako na may connection sa, sir, sa kabila din, yung sa NPA. Parang, naging takbuhan namin noon ng pag walang klase, wala kaming yung sa pag Sunday at saka yung Saturday. Ayun, umaakyat kami sa kampo mismo ng NPA dati. Ganun ba? Pero, na estudyante pa kayo? Yes, sir. Pero, hindi yun, kumbaga, walang, yung mga guro namin noon, sir, kasi wala mang pasok noon. Yung, pumapasok kami sa kampo ng NPA. Kumbaga, yung tinuturo, ganun din, yung sa Philippine history din man yung focus nila kaya dapat kasali daw kami sa mga mag-rally. Kasi doon, ang kumbaga, nagiging, sakay Jose Rizal at sakay Andres Bonifacio na pakikipagdigma. Kumbaga, Yun ang mga focus sa inyo? Focus. Nagiging aim namin noon, sir, na dapat kasali talaga kami sa mga
mga rally kahit gaano pa kalayo. Mm. Ayun, hanggang sa ano sir, noong 2010, ano na ako, hindi na ako nagbalik sa Alcadib. Yun na yung nagiging na ano sa isip ko sir na sumali na lang sa Kilusan noon para ipaghiganti yung pagkamatay ng nanay at sa kapatid ko. Malalim-lalim yon na dahilan. Yes sir, yun yung... Pero ayaw talaga ang tatay namin noon sir is bumaba naman. Nasa kumbaga kapiling na namin noon yung tatay namin sir. Ganon, bumaba na siya nun? Yes sir, bumaba na siya sir. Tapos, yun yung sabi niya sa akin na huwag kang pumunta doon kasi mahirap. Lalo na babae ka. Tapos, ang nasa isip ko noon, ipaghiganti yung kamatayan ng nanay namin. Kaya, ayun sir, nang sabi naman sa kabila sa akin, nung nasa impin ako sir, sabi nila, yung pakikipagdigma natin dito is yung MGK. Kumbaga, malaw tayong pakigbisog para sa sumusunod. Sa sinabi nila. Kumbaga, yung paghihiganti mo, kumbaga, baklasin mo yan sa isipan mo na maghiganti ka kasi panghabang buhay yung pakipagdigma natin. So, sayo at sa hindi, sabi nila, makakaganti ka rin balang araw. Hindi lang ngayon. Sabi ng mga nasa taas na sa akin ng posisyon sa kabila noon. Kaya yun, dahan-dahan kong, kumbaga, winala yung nasa isip ko noon sir na mag-iganti para iganti yung pagkamatay ng nanay namin. Pero dumating talaga sa point no na makakita ko ng mga naka-uniform kasi yung uniform dati ng Philippine Army sir, hindi man ganito yung camouflage pa man noon. Sakit talaga sa dibdib ko nung makita yung mga gano'n na mga uniform. Pero hanggang sa nakapag-asawa ko doon sa sir sa kabila noon nung nasa Kilusan pa ako 2012. Kailan ka pumasok? 2010 sir, March 2010. So, 2012, yes sir, nag-asawa ka na doon? Yes sir, 2012 nag-asawa ko noon sa... Pero galit na galit ka pa rin noon sa military? Hindi na masyado yung utak ko sir, hindi na masyado ganun kagalit yung utak ko sa military. Kasi yun nga, yung sabi ng mga leader ko doon sa kabila noon sir na ang pagkikipagdigma na yung revolusyon, yung sabi nila ang revolusyon, hindi dito lang natatapos kundi patuloy yung pagkikipagdigma natin laban sa kalaban. Yun yung sinasabi nila. Hanggang sa nung nakapag-asawa na ako, nabuntis. Tapos nagka-problema kasi nung nagbuntis ako kasi lagi sumasakit yung tiyan ko kasi kaya pag 5 months ng tiyan ko, pinisikal na ako dito sa Marihatag. Dito ko pinisikal nun sa mga masa ng kabila, yung hawak nilang mga tao sir. Hanggang sa nanganak. Tapos yung asawa ko nun sir sa kabila, bumaba naman. Tapos nahawakan na ng tropa. Yun yung nagiging communication, kontak ko dati na ang nasa isip ko, di na ako magbalik sa kabila kasi gusto kong alagaan na lang yung anak ko sa mga panahon na yun. Pero yung mister mo nun, naunang bumaba pala sa'yo? Hindi sir. Una akong bumaba sir kasi June, 2013 sa June, bumaba na ako sir tapos siya September 2013. Tapos siya man, yung mister ko sa kabila sir, may pinsan man siyang ranger dito sa Davao. Doon siya nag-surrender noon. Tapos hanggang sa hindi man nawala yung communication namin. Tapos contact siya sa akin na anong plano mo? Babalik ka pa ba sa kabila or gusto mong alagaan na lang yung anak natin? Eh nakapag-desisyon ako sir na alagaan ko na lang yung anak namin. Pero hanggang sa napa-encounter ka muna o hindi? Anong 2012 sir?
2012 sir, kami yung nangambus. Tropa na yun ng 75 IB mismo yung naambush namin sa Bunawan. Yes, Kaya sir. nga, nandito. Sundalo ka na dito ngayon sa 75 IB, pero nung unang panahon, Yes, inambos sir. mo pala yung 75 IB. Yes, sir. 2012, sir, doon sa Bunawan, sir. Inambush namin kami talaga yung nakaposisyon nun. Pero, sad to say, may natimaan kaming kasamahan nun, sir, kasi yung bomba na tinanim namin sa daanan, sir, daanan ng tropa, di man di man pumutok yung bomba. Kaya, ang ginawa na lang ng mga kasama namin, volume fire na lang yung baril na lang yung ginamit kasi hindi man nagputok yung landmine na tinanim namin sa daan ng tropa. Ayun, natamaan yung vice CO namin noon, 2012. Tapos, dala-dala namin siya kasi yung tama niya dati nasa Tianman. Medyo mahirap yun. Tapos, nung medyo kalmado na yung operasyon ng tropa, sir, binaba namin siya. Pinadala namin sa Butuan. Yung vice CO namin dati. Tapos, yun, kumbaga nagiging susi naman hanggang sa dumating sa point na nakapag-desisyon ako, sir, na ayaw ko nang bumalik sa kabila. Yung partner ko talaga dati. Yung sabi niya, lagaan mo na lang yung anak natin kasi aanin mo naman yung nasa kabila ka kung hindi ka naman kilalaning magulang ka sa anak natin. Yun yung sabi niya. So, parang nagiging suntok sa buwan sa isipan ko noon na, oo nga, no? Marami kasing nagiging mga anak na hindi kikilalanin yung magiging nanay nila kasi kung saan sila pinisikal o sino yung nagpapalaki sa kanila, yun yung nagiging, kumbaga, magulang nila or turing nilang mga magulang. Ganon nga nangyari sa'yo. Kasi Yes, ang sir. term na physical yun, saan inimbak, saan iniwan. Yes, sir. Yun, sir. Tapos, ayun, sabi ng husband ko nung sa kabila, sir, na kung gusto mo, ganito na lang. Pagkita tayo sa San Franz, tapos doon kita kumagay pick up. Tapos, nung time na yun, nagbiyahe na ako, sir, papuntang San Franz para i-meet ko na yung papa ng anak ko kasi 3 months pa yung baby ko noon, sir, na nanganak ako November 2013. Tapos, nag-meet up kami ng papa ng anak ko. Papa, dahil kabilang unit siya, ano siya? Hindi, sir, kasi sa mga panahon yun, sir, hindi pa ako nag-surrender. Kumbaga, yung isipan ko nasa kabila pa, sir. Oo nga, pero yung mister mo noon, Yung mister ko, sir, sumuko na siya, sir. Nasa government side na siya noon, sir. Tapos, that time, hindi ko alam na hawak na siya ng 75, sir, yung husband ko. Kaya sabi ko sa kanya, sige, magkita tayo sa San Franz. Yun na pala yung nagiging, kumbaga, hindi naman sa pinagsisihan ko yung nagiging nanon, sir, kasi takot talaga ako noon sa sundalo. Kasi yung doktrina sa kabila, sir, pag mag-surrender ka, lalo na kung babae, iripon, tapos yung bugbugin, kung ano-ano pa yung tinuturo nila na, kumbaga, para hindi ka mag-surrender. Kaya yun, takot ako noon na mag-surrender. Ang sabi naman nung nagkita na kami ng partner ko, sabi niya, kausapin ka na ganito. Ayun, hindi ko alam na tropa na yung kakausap sa akin. Kausap mo? Yes, sir, kakausap sa akin noon. Kasi ang sabi lang niya sa akin, sir, na kausapan ka ni ganito. Tapos kung ano lang yung gusto mo ikwento mo lang kasi dito yung totoong may kalayaan ka. Yun yung sabi. Kung freedom yung pag-usapan natin, dito yung may freedom ka. Yun yung sabi ng husband ko noon. Tapos kaya... Doon mo lang nalaman? Kaya naging kalwado ko noon, sir, pero sabi naman nila ni sir sa akin noon sa una, nung nakaraan, sir, nung una, sir, sabi nila, hindi ka namin pipilitin kasi imaginin mo naman nung kabataan mo pa, nagiging, kumbaga, doctrinal na sa'yo yung kabila. Kasi nagiging, bago kasi ako, nung elementary pa ako, sir, nagiging leader na rin ako ng kabataan sa amin. Kaya, yung mga tawag nilang MKKRP, baga nagiging sa ulo ko na yun, sir, bago ako pumasok sa Tilusan. Tapos, ayun, yung sabi ng husband ko nun, sir, na okay lang kung ano yung, kumbaga, ayaw mong sabihin sa kanila,
dahan-dahanin mo yung sarili mo kasi hindi ka mapipilitin. Mm. Kasi sabi ko nga sa'yo, sabi niya sa akin, dito yung totoong may freedom. Sabi niya sa akin. Kaya yun, sabi nila ni sir sa akin, buksan mo lang yung isipan mo. Tapos, yun yung ginawa ko sir, kumbaga sumunod ako sa yung sinabi nila nga, buksan ko yung isipan ko kung ano yung sasabihin nila, okay lang man niya, hindi mo tanggapin or hindi mo i-accept yung kumbaga sasabihin namin. Ang importante doon, nalaman mo kung ano yung katotohanan. Ito yung totoo. Tapos, hanggang sa naging, nung hindi pa ako na-enlist, sir, 2015, sir, nung petitionan kasi tana yung 75 nung dito sa, sa Lianga, na i-pull out yung buong 75 sa area ng Surigao del Sur. Kasi, nung nangyari yung patayan, sir, sa eskwelahan, sir, yung mga leader. Pero nakalabas ka na noon? Yes, sir. Nasa labas na ako, sir. Nagiging witness na lang ako noon, sir. Witness na hindi totoo nga 75 or tropa ng 75 yung pumatay noon. Kasi ang mga totoong pumatay noon, sir, is NPA yung mga nagpatay noon. Kasi ang issue man nila noon, sir, na i-pull out yung 75 sa Surigao del Sur kasi pumatay sila ng leader ng yung director ng Alcadeb, tapos yung leader ng komunidad, yung naging issue nila. Kaya lumabas ako noon na hindi totoo yung sinasabi nila, sir, na yung 75 ang pumatay noon. Hanggang sa umabot sa point na sabi nila, mag-prepare ka ng mga papers mo kasi ipasok ka namin sa Philippine Army. Yung tinatawag nila nga special enlister. Parang hindi ako interesado noon. Dahil? Ang gusto ko lang, na-observe ko sa tropa, sir, na ang tagal nila mag-uwi sa pamilya nila. Yun yung nasa isip ko, paano kaya yung anak ko? Yun yung nagiging dahilan ko, sir, na parang ayaw ko talaga magsundalo. Pero siguro, plano siguro ng ano yun, sir? Kumbaga, yun yung nagiging taytayan, sir, na para siguro sa akin talaga yung pagiging sundalo kasi kahit nung ayaw ko talaga, pero ibinigay talaga sa akin, kumbaga, nagiging destiny. Ay, ano ba yun? Ganun ba? Yes, Dahil sir. ayaw mo, pero Ibigay ng may kapal sa akin, sir, na kahit ayaw ko magiging kahit ayaw ko magsundalo, sir, kasi na-observe ko sa tropa nun, sir, kasi nasa isto naman ako nung nag-surrender na ako, sir. Nasa isto, tapos utilize ng S7 kung may mga pulong-pulong ang S7, magsasalita ikaw ang ako tagasalita. Yes, sir. Magsasalita ako sa karamihan, sir. Tapos, yung sabi nila nga mag-prepare ka ng mga papers mo kasi ipasok ka namin sa special enlist. Tapos magtakbo-takbo ka na kay baka malapit na yung training niyo, yung kuta. Sabi ko, ayaw ko kasi na-observe ko sa inyo, sir, na matagal kayo mag-uwi sa pamilya. Paano na yung anak ko? Yan yung nasa isip ko nun, sir. Tapos, hanggang sa dumating yung point na yung kuta ni Duterte, sir, yung sa special enlist ng Lumad at saka yung sa mga surrender FR, sir. Doon napasok yung pangalan ko noong 2017. Tapos, nag-trainee ako noon sa sir, sa 6ID. Doon sa 6ID. Doon 2017. Hanggang sa nung nag-private ako, sir, nasa Pro Second Brigade. Tapos nung nangyari naman yung may evacuation dito sa area ng 75, sir, dito sa Lianga, kinuha ako ni Sir Datoy noon. Hanggang sa nakabalik ako sa 75, sir. Kasi dati, nung na-enlist ako, sir, hindi ako nakabalik agad sa 75. Nung may evacuation na sa Lianga, kasi kailangan yung mga recruitment, kasi kilala ko yung mga leader ng komunidad. Kaya, sabi ni Sir Datoy noon, kukunin ako sa Pro Second. Kaya nakabalik ako sa 75 hanggang sa ngayon, sir. Ngayon na sundalo ka na, dati pumasok ka sa military, pumasok ka sa NPA para ipaghiganti yung Yes, sir.
Ano na-realize mo na ano ngayon na nandito ka na? Malaki naman talaga yung kaibahan, sir, kasi sa NPA, sir, kahit nagiging ah, political instructor ako noon sa NPA, sir, tapos nagiging finance pa ako. Humahawak ako ng 1,000 na pera doon. Pero ni sentimo, sir, walang nagiging sa akin noon kasi wala mang sweldo yung kabila sa NPA, sir. So, malaki talagang kaibahan, sir, kung sa financial freedom, kumbaga, ito ko nakikita sa pagiging sundalo ko, sir. Tapos, kung ano yung pangangailangan ng mga anak ko sa ngayon, kasi 4 yung anak ko, mabibigay ko. Hindi katulad ng nasa kabila, sir, kahit nung, kumbaga, maghihingi ng suporta yung mga magulang ni piso, walang maibigay, sir, kasi wala mang sweldo yung NPA. Pero dito, pag may hinihingi, yung, kumbaga, kung may kaya lang ibigay, ibigay talaga, sir. So, malaking kaibahan, sir, sa dito at saka sa pagiging sundalo, sir. Pero paano mo tinanggap na yung sundalo ka na ngayon na dapat ipaghiganti mo nga yung nanay mo kaya ka nag-join? Ayun, sir. Yung nag-pray na lang ako, sir. Kumbaga, ginawa ko na lang sa nagdadasal na lang ako, sir, na dapat mawala na yung nung mga time pa na hindi pa ako nagiging sundalo, sir. Dahan-dahan ko na talaga na mawala yung nasa isipan ko na yung ganito. Tapos, yun na nga, sabi ng tropa nun, sir, sa akin, nila, sir, yung nasa isto nun na, sabi nila sa akin na kung ano man yung sasabihin namin, tapos kung ayaw mo, kung hindi mo paniwalaan, ayos lang. Importante, ang inihingi lang namin na open lang yung isipan mo para ikaw mismo katuklas kung ano yung katotohanan. Sabi nila, si ganito, yung mga anak ni Kauris, nasa ganito. Nung time no, sir, imagine, ilang taon ako sa kabila, tapos bago ako pumasok, kumbaga na doktrinahan na yung isipan ko sa kabila, sir. Kaya hindi agad ganun kadali yung, kumbaga, mabura yung sa isipan ko, sir, na ganito yung sa kabila. Tapos, hanggang sa dinahandahan, sir, tapos sabay nagdadasal, sir, na ipahinga ko na yung kaluluwa ng nanay namin kasi kahit ano pang gawin ko, sir, wala namang mangyari. Eh, yun na lang yung ginawa ko. Hindi ko naman mabalik na buhay yung nanay namin, sir. Kaya tinanggap ko na yung sa katotohanan na wala na talaga. Natapusin ko na para makapagpahinga na yung kaluluwa ng nanay namin. Yun ang ginawa ko, sir. Sabay ng mga advice ng tropa na kung ano-ano lang yung mga ginawa nila para matulungan ako na mawala yung galit ko sa tropa nun kasi yun yung nagiging dahilan ng kamatayan ng nanay namin. Kaya, operation talaga yun. Yes, sir. Operation talaga yes, yun. sir. Kaya, yun, sir. Tinanggap ko sa kung bukal sa loob na tinanggap ko na wala yung galit. Tapos, dito ako mag-focus, lalo na may pamilya na. Yun yung nagiging tulay sa isipan ko, sir, na mag-focus na lang ako sa trabaho plus sa pamilya, sir. Ano nagawa nung nagkaroon ka na ng mga anak para maging magbago yung pananaw mo sa buhay na wala nang galit at yung positive na lang? Yan, sir, malaking tulong yung noon na, sir. Malaking tulong naman sa akin kahit nung hindi pa ako nagiging sundalo, sir. Malaking tulong naman yung nakapaligid sa akin noon kasi walang araw na hindi ako kausapin ng tropa na keso ganito. Basta open ka lang, ang sabi nila sa akin. Kaya, nakinig naman ako sa kanila, sir, para makita ko yung pagkakaiba nung nasa kabila pa ako at saka nung nasa kamay na nila ako sa sundalo na ako. Nung nag-surrender na ako noon. Kaya, ang malaking lang sa akin, sir, lalo sa kapamilya, yun, doon na yung focus ko, sir. Nag-focus na ako sa pamilya ko. Sabi ko nga, sir, kanina, kumbaga pinakawalan ko na yung galit sa isipan at puso ko, sir, para makapagpahinga na yung kaluluwa ng nanay namin, sir. Yun lang yung ginawa ko. Kumbaga nag-let go na ako, sir, na kahit ano pang yung gawin ko, hindi ko na mababalik na buhay yung magulang namin.
mag-focus na lang ako sa trabaho at sa pamilya ko. Bata ka pa naman. Kumbaga ngayon, buong-buo yung pamilya mo. Yes, sir. Magkakasama kayo ng ano. Yes, sir. Pareho kayong sundalo ng asawa mo. Yes, sir. Ibang-iba ba ngayon? Ibang-iba yung ganun na... Siyempre, may financial security rin kayo ngayon na meron kayong sweldo. Sabi mo nga, libo-libo, hinahawakan mo noon na finance officer ka sa ano. Wala ka namang para sa'yo doon, di ba? Wala, sir. Wala talaga. Kung sa financial, malaki talaga kaibahan, sir. Kahit na, ang sabi ko, linibo-libo yung hinawa kong pera sa kabila, sir. Pero hindi man yun para sa akin. So, malaking kaibahan. Kasi kahit may hawak ako nung pera, sir, hindi ko naman pwedeng iwaldas din yun. Kasi para man yun sa mga kasamahan ko, yung pera na yun. So, kung i-compare sa pagiging sundalo ngayon, sir, or sa trabaho ko, kumbaga, may kalaya naman akong gastusin yung pera ko or yung sahod kung saan ko gusto gastusin. Yun yung pinagkakaiba, sir, dati sa kabila at saka nasa trabaho na ako ngayon. Happy ka na? Yes, sir. Ang father mo, buhay pa. Yes, sir. Buhay pa, sir. Mga kapatid mo, okay naman na lahat na, yun nga, nagbago na ba yung pananaw din nila tungkol sa pagsusundalo dahil ngayon sundalo Yes, sir. ka na? Yes, sir. Kasi yung sa katunayan niya, sir, yung papa namin, kami na mismo yung nakapagpasuko sa kanya, sir, noon, sir. 2021 ba yata yun? Dito na kami Ngayon lang. Yes, sir. Pero the time, sir, kasi nagkaroon man ng kaso yung papa namin, sir. Nagtago siya sa Bayugan noon, sir. Tapos kami talaga yung nagsumikap, sir, na para mag-surrender siya, sir. So, noong 2021, nakuha namin siya. Pinasuko. Tapos, sa ngayon, kumbaga wala na sa isipan ko yung bigat na dinadala ko dati nung sabi ko nga, maganti. Tapos, sa ngayon na lang, para focus sa pamilya at saka sa trabaho. Yeah. Galing naman. Maraming salamat, Mike. Thank you, sir.